Rosen Stories, PH. Welcome to the Christian World, Babylands. Bati ni Tin at Patrick sa anak ng matalik na kaibigan na bininyagan at ninong pa nga si Patrick. Anak ito ng mga matalik nilang kaibigan na sina Maya at Mark. Matagal na ring magkasintahan sina Patrick at Tin. Nakilala nila ang isa't isa dahil na rin sa matalik na kaibigan nito na sina Mark at Maya. Wala pa silang nagiging malaking problema simula nang maging magkasintahan ng dalawa. Paminsan-minsan, nagkakatampuhan na normal naman sa magkasintahan at kahit sa mga mag-asawa pa nga. Pero hindi nila pinapatagal kapag nagkakatampuhan sila at hindi nila hinahayaan na matulog sila ng may tampo sa bawat isa. At dahil nga sa ganoong konsiderasyon ay talaga namang masasabing napakaganda ng kanilang relasyon. Tin, Patrick, salamat sa inyo at nakakarating kayo, sabi ni Maya sa mga ito. Maya, syempre naman, hindi pwedeng hindi. Kahit late pero talagang hindi pwedeng di kami makadalo sa binyag ni Lance, ani Tin. Late kasi silang nakapunta dahil night shift sa trabaho si Tin. Nagpahinga muna si Tin pagkatapos ng trabaho saka sila pumunta sa binyagan. Isa itong nurse samantalang isa namang doktor si Patrick. Sa iisang ospital lang ang pinapasukan nila. Pero magkaiba sila ng departamento. Masayang nagdiriwang ang mga pamilya at mga kaibigang dumalo. Habang kumakain sila ay tumunog naman ang telepono ni Patrick. Pagtingin nito sa caller ay bahagya itong tumingin kay Tin, saka sinabi na kailangan niyang sagutin ang tawag at bigla itong lumayo sa kanya. Nagtaka man si Tin ay di na siya nagtanong kung bakit kailangan pa nitong lumayo. Samantalang kapag may tumatawag dito sinasagot nito kahit nasa katabi lang siya. Ngayon lang ito ginawa ni Patrick, pero inisip na lang ni Tin na baka dahil sa daming tao naiingayan ito. Sinundan na lamang siya ng tingin ni Tin na papalayo. Ano pang problema mo, Tanya? Pwede ba wag na wag kang tatawag sa akin? Baka mamaya magka-problema pa kami ng nobya ko nang dahil sa'yo. Ang nangyari ng gabing yun ay hindi ko gusto. At di ko alam kung anong pinainom mo sa akin at nangyari yon. Pero pinagsisisihan ko yon at pagsisisihan ko yun habang buhay. Pagalit na sabi ni Patrick sa kausap sa telepono. Abang sungit mo naman. Namimiss lang kita, Patrick. Hindi ko na kailangan ng pera mo sa ngayon. Ikaw ang kailangan ko. Ginalingan mo naman kasi kaya hindi tuloy kita makalimutan. Sabi pa ng babae sa kabilang linya. Tigilan mo ko, Tanya, at wag na wag kang tatawag sa akin. Pwede ba? Galit na sabi ni Patrick. Hindi ko gagawin ang sinasabi mo, Patrick. Sige, kapag hindi mo ako pinuntahan ngayon, isasend ko lang naman ang video natin sa girlfriend mo. At makikita niya lang naman kung gaano tayo nag-enjoy habang minumukbang natin ang katawan ng bawat isa. Hindi mo ba namimiss yun, darling? Pananakot at panunudyo pa ni Tanya sa binata. Sa galit ay binaba nito ni Patrick ng telepono. Nanggigigil siya sa galit sa babae. Isang gabi kasi noon ay pumunta siya sa isang bar. Umiinom siya dahil pakiramdam niya wala siyang kwenta. Bigo kasi siyang iligtas ang buhay ng isang pasyente na kakilala niya. Pakiramdam niya, inutil siya at walang kwenta. Pag-order niya ng inumin ay may lumapit na babae sa kanya at nagpakilalang si Tanya. Nakipagkamay naman siya at pagkatapos ay seryoso siyang uminom. Hindi niya na pinansin ang babae. Nung kukunin niya na ang wallet ay nabaling sa iba ang tingin niya. Mabilis namang kumilos si Tanya at may inilagay ito sa inumin niya. Bagay na hindi napansin ni Patrick. Bago umalis ay ininom pa ni Patrick ang natitirang whiskey sa kanyang baso. Saka ito tumayo para umalis na. Bahagya niya pang tinaasan ng kamay si Tanya, hudyat ng pagpapaalam sa babae. Subalit hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Napangiti naman si Tanya at sinundan ang lalaki. Tulungan ni kita, bakit kasi nagpakalasing ka? Kunwari ay nag-aalalang tanong ni Tanya. Hindi ganun karami ang nainom ko pero di ko alam kung bakit kakaibang nararamdaman ko, sagot ni Patrick. Naramdaman ng binata na nag-iinit ang kanyang katawan, mukhang matindi ang tama ng nainom niya. Pumara ng taxi si Tanya. Pagkasakay nila ay bigla siyang niyakap ni Patrick at siniil ng halik. Hindi niya mawari pero hindi niya mapigilan ang nararamdamang iyon. Bagay na ikinatuwa naman ng babae. Imbis na ihatid ng babae si Patrick ay dinala niya ito sa apartment.
Bagay na hindi na napapansin ni Patrick dahil sa kakaibang nararamdaman. Doktor siya kaya alam niyang hindi na ito impluwensya ng alak na nainom niya. Kilala niya ang sarili niya, subalit hindi niya ito mapigilan. Pagdating sa apartment ay muling siniil ng halik ni Patrick ang babae. Bagay na ginagantihan naman ng babae. Hanggang sa makarating sila sa kwarto ng babae. Doon ay unti-unti nilang tinanggal ang kanilang mga saplot. Nagpagulong-gulong sila sa kama, nagpapalit-palit ng posisyon, nabalot ng mga ungol ang silid na iyon, hanggang matapos silang pagsaluhan ang minimithi ng kanilang mga katawan. Ang hindi alam ni Patrick ay naka-video pala ang lahat ng iyon. At ngayon, ito ang ginagamit ni Tanya para perahan siya. Tinatakot niya ang lalaki na kapag hindi siya bigyan ng halagang hinihingi nito, ay ipapasa niya ang video sa kasintahan nito. Nakuha kasi nito ang numero ni Tin noong gabing iyon gamit ang daliri ni Patrick na nabuksan ni Tanya ang cellphone nito na fingerprint ang hinihingi para ma-unlock ito. Subalit nitong huli, iba na ang gusto ni Tanya, hindi na pera kundi ang katawan niya. Bagay na hinding-hindi pagbibigyan ni Patrick, sabi pa nito. Kaya ngayon, nag-aalala siya ng sobra sa pwedeng mangyari. Mahal na mahal niya si Tin at ayaw niyang mawala ito sa kanya nang dahil sa pagiging irresponsable ng gabing iyon. Maya-maya pa ay bumalik na si Patrick nang umiti pa kay Tin at bahagyang pinagpapawisan para bang kinakabahan. Bagay na napansin naman ni Tin. Anong nangyayari sa'yo at pawis na pawis ka, love? Tanong ni Tin sa binata. Sa ospital, love, may tinanong lang sa file sa akin si Dr. Gomez. Pagdadahilan pa ni Patrick. Nagtataka man ay pinaniwalaan na lang ito ni Tin. Ilang beses pang kinukulit ni Tanya si Patrick at binigyan niya pa ito ng 5 araw para magpakita sa babae. Patrick, bibigyan kita ng 5 araw para pumunta sa apartment ko. Kung hindi ka pupunta, good luck na lang sa iyo at sa girlfriend mo. Sabayin mo na lang siyang manood ng video natin. Sabay halakhak pa ng babae. Araw ng linggo, sinundo ni Patrick si Tin dahil pupunta sila ng El Nido, Palawan. 1 linggo silang naka-leave sa trabaho para magbakasyon. At doon ay magpo-propose na si Patrick kay Tin. Kinuha ni Tin ang kanyang mga gamit at maleta sa kwarto habang naghihintay si Patrick sa sofa. Akmang lalabas na siya ng kwarto nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang message ang kanyang natanggap. Binuksan niya ang message na nanggaling sa di niya kilalang numero. Nagimbal siya sa nakita. Isang sex video ito na ang lalaking kasama ng babae ay ang kanyang kasintahan, si Patrick. Hindi niya na tinapos panoorin ang nasabing video dahil hindi niya kinakaya. Sunod-sunod lang ang kanyang pag-iyak hanggang sa humagulgol siya. Bagay na nagpapukaw sa malalim na pag-iisip ni Patrick at nataranta itong pumunta sa kwarto ni Tin. Love? What's wrong? Tanong nito kay Tin na punong-puno ng pag-aalala. Lumayas ka! Umalis ka na sa harapan ko ngayon na. Manluloko ka? Galit na sigaw ni Tin kay Patrick. Love, hindi kita maintindihan, sabi pa ni Patrick. Huwag mo akong matawag-tawag na love. Simula ngayon ay wala na tayo. Tinatapos ko na kung anong meron tayo. Doon ka na sa babae mo. Niloko mo ko, Patrick. Paano mo nagawa sa akin to? Panunumbat na humahagulhol pa na sabi ni Tin. Napatingin si Patrick sa telepono na katabi ni Tin sa sahig. Doon niya lang napagtanto ang dahilan ng galit at paghagulgol ni Tin. Umiiyak na rin siya. Love, mali ang inaakala mo. Hindi ganon. Magpapaliwanag ako. Pakinggan mo naman ako. Pagsusumamo pa ni Patrick. Lumayas ka, Patrick. Ano pang papaliwanag mo sa akin? Kitang-kita ko na ang ebidensya. Ano pang kasinungalingan ang sasabihin mo, Patrick? Hindi na ako maniniwala sa iyo, kaya lumayas ka na. Galit na galit pa rin sabi ni Tin. Kitang-kita ni Patrick na wala na siyang magagawa pa sa sobrang galit at sakit na nararamdaman ni Tin. Sa ngayon, alam niyang sarado pa ang utak nito para pakinggan siya. Umalis na nga siya tulad ng sabi ni Tin. Pero tinawagan niya si Maya para sabihin at ipaliwanag ang lahat. Nakiusap rin itong puntahan si Tin dahil kailangan siya ng matalik niyang kaibigan. Bagay na ginawa naman ni Maya. Tin, kumalma ka muna. Kilala ko si Patrick, hindi kanya magagawang lukuhin.
Pag-aalo pa ni Maya sa kanyang kaibigan. Maya, wag mo nang ipagtatanggol ang manlulokong lalaking yon. Ano pang ipapaliwanag niya sa video na nakita ko? Ano, uutuin niya ako? Puro lang kasinungalingan ang sasabihin niya sa akin. Ayaw na ayaw ko siyang makita at makausap kaya wag na wag siyang magkakamaling magpakita pa sa akin. Sabi pa ni Tin kay Maya. Kahit anong paliwanag ni Maya ay hindi niya nababago ang pag-iisip at paniniwala ni Tin. Naisip ni Maya na kung hindi niya kilala si Patrick ay kahit siya maniniwala sa video na iyon. Pero kilala niya si Patrick, hindi nito magagawang lukohin ang kanyang matalik na kaibigan kasi mahal na mahal ito ng lalaki. Lumipas ang mga araw, sinubukan pa ni Patrick ng maraming beses na suyuin si Tin. Pero hindi pa rin siya kinakausap nito. Hanggang sa nag-resign na si Tin sa hospital na kanyang pinapasukan. Immediate resignation ang ginawa niya. Nagdesisyon siyang sumunod sa mga magulang niya na nanirahan sa Canada. Sobrang sakit ng ginawa sa kanya ng kanyang kasintahan. Hindi niya pa ito kayang harapin at patawarin. Sinabi ni Tin kay Maya ang plano at nakiusap ito na huwag babanggitin kay Patrick ang tungkol dito. Sa kanya nasasabihin sa lalaki kapag nakaalis na siya sa bansa. Gusto niyang lumayo sa lalaking mahal na mahal niya at pinaniniwalaan niyang niloko siya. Nerespeto naman iyon ni Maya. Kaya kahit anong pilit sa kanya ni Patrick, wala siyang sinabi dito. At ang payo pa nito kay Patrick ay hayaan mo na si Tin na makapag-isip-isip hanggang sa humilom ang sugat nito saka sila mag-usap ulit ng maayos. Hindi na nga napilit ni Patrick si Maya. Nirespeto niya naman ito at naiintindihan niya kung bakit ayaw nitong sabihin sa kanya kung nasaan si Tin dahil ito ang usapan nila. Tin, mag-iingat ka doon. Nalulungkot ako sa dahilan ng pag-alis mo. Sana mahanap mo ang kapayapaan at pagpapatawad sa puso mo pagdating ng panahon. Ani Maya. Maraming salamat Maya. Susubukan kong maging okay. Kailangan ko lang ng panahon. Sa ngayon, sobrang sariwa pa ng mga sugat sa puso ko. Di ko pa kayang magpatawad at makalimot. Sabi pa nito. Bagay na naiintindihan naman ni Maya. Nagyakapan na ang dalawang magkaibigan at tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Saka pumasok na si Tin sa departure area. Welcome home anak! Mabuti naman at naisipan mong sumunod sa amin dito ng papa mo. Sabi ng kanyang ina nang narating niya na ang bahay nito sa Canada. Salamat po mama. Upo susubukan ko naman ang buhay dito. Sabi pa ni Tin na tinatago ang lungkot na nararamdaman. Kumusta po kayo dito ni papa? Pagpapatuloy pa nito. Okay naman kami dito anak at lalo na ngayon na makakasama ka na namin at nagyakapan pa nga ang tatlo. Ilang linggo pa ang nakalipas at naghanap na nga ng mapapasukan si Tin sa Canada. Hindi naman siya nahirapan dahil meron siyang nakitang naghahanap ng caregiver at ayon sa mga pangalan nito ay mukhang Pilipino ang mga ito. Pinuntahan niya kaagad ito kinabukasan at di nga siya nagkamali na mga Pilipino ito. Napakabait ng mag-asawang ito. Tinanggap naman kaagad si Tin ni Mrs. Legaspi at ang sabi pa nito nung nakita na nurse siya dati sa Pilipinas ay alam niyang magaling ito at maalaga. Makalipas ang isang linggo, nakapag-adjust na rin si Tin sa weather sa Canada at nagsimula na rin siyang magtrabaho kay Mrs. Legaspi. Napakabait ng trato nito sa kanya. Dahil nurse si Tin sa Pilipinas ay hindi naman siya nahirapan sa trabaho niyang ito, lalo na at hindi mahirap alagaan si Mrs. Legaspi at sobrang bait nito sa kanya. Madalas na nitong magkwento. May kapatid rin daw siya sa Pilipinas at paminsan-minsan dumadalaw raw siya doon. Ilang buwan pa ang nakalipas ay nalilibang na si Tin. Kapag nasa trabaho siya ay bahagya niya nakakalimutan ang tungkol sa ginawa sa kanya ni Patrick. Pero kapag naman nasa kwarto na siya, para matulog ay bumabalik-balik sa kanyang alaala ang video na kanyang napanood na pinadala sa kanya ng hindi niya kilalang numero. Sa kabilang banda naman, nalaman ni Patrick na umalis na si Tin pumunta na ito sa Canada. Nasaktan siya sa ginawa ng nobya. Pakiramdam niya, napaka-unfair nito. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Basta na lamang siyang naniwala sa napanood niya. Ganun nga ba kababaw ang pagmamahal sa kanya ng kanyang nobya? Bakit katiting na oras lang hindi man lang siya nito nagawang pakinggan? Naghihimutok ang puso niya, pero may banda sa kanyang puso na naiintindihan niya ang kanyang kasintahan. Patrick,
Bro, pareho ko kayong naiintindihan ni Tin. Pareho kayong biktima ng naging sitwasyon. Pero sana naman maging maayos pa ang lahat. Sabi pa ni Mark ng isang araw na dumala ito sa kumpanya niya. Naroon rin si Maya na sinuportahan naman ang sinabi ng asawa. Oo nga Patrick, kaya ang magagawa na lang natin ay hintayin na humupa ang sakit na nararamdaman ni Tin. Saka mo siya kausapin at sabihin ang lahat. Sabi pa nito. Tama kayo. Kailangan kong maintindihan ang nararamdaman ni Tin. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Determinado pang sabi ni Patrick sa mga kaibigan. Maya-maya pa ay nagpaalam na itong lumabas. Naawa naman ang mag-asawa sa pinagdadaanan ni Patrick at Tin. Tuloy-tuloy ang buhay ni Patrick. Nag-focus lang siya sa kanyang trabaho. Hindi na rin siya pumupunta sa bar ng mag-isa. Bumabalik lang sa kanya ang nangyari na naging dahilan ng pagkasira ng relasyon nila ng babaeng mahal na mahal niya. Ang plinano niyang proposal ay nasira lang ng dahil sa isang gabing iyon. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Nagtitiwala siya sa pagmamahalan nila ni Tin. Pagsubok lang ito sa isip-isip niya. Gagawa siya ng paraan para mabigyan ng katarungan ang nangyari sa relasyon nila ni Tin. Hindi niya kayang mawala sa kanya ng tuluyan ang babaeng mahal na mahal niya. Isang gabi habang nagpapahinga si Tin, nanood muna siya ng teleserye sa TFC. Nang biglang magkaroon ng flash report. Ayon sa balita, isang babae raw ang nagngangalang Tanya ang nahuli ng mga pulis sa iba't ibang modus na ginagawa nito. Nakikipag-chat daw ito sa mga inosenteng Facebook user. Kapag babae ang ka-chat ay nagpapakilala bilang isang lalaki at kapag naman lalaki ang ka-chat, nagpapakilala bilang isang babae. At pagkatapos makuha ang loob ng mga ka-chat ay hihingi ng hubad na larawan at video ng hubad na katawan. At ang pakikipagtalik nito habang nire-record ang mga ginagawa at kalaunan ay ginagamit ito para hut-hutan ng pera ang mga nabibiktima nito. Tatakutin na ilalabas ang mga video at picture kapag hindi binigyan ng perang hinihingi. Hindi naman nagpakilala ang taong nakatuklas sa katauhan nito. Nanlaki ang mga mata ni Tin sa napanood niya. Hindi siya maaring magkamali. Kilala niya ang mukha ng babaeng ito. Ito ang kasama ni Patrick sa video na napanood niya. At maaari rin ito ang nag-send sa kanya ng video. Ibig sabihin, biktima rin ang kanyang nobyo sa nangyari. Nasapu niya ang kanyang noo at nagsimulang umiyak. Nagigilty siya sa nangyari. Nasaktan niya ang kanyang nobyo, hindi niya man lang ito binigyan ng pagkakataon para pakinggan ang side nito. Basta lamang siya umalis at pinagbintangan ito. Nilayuan at sinaktan ng hindi man lang nakapagpaliwanag. Ang liit ng tingin niya sa kasintahan ng panahong iyon, samantala wala naman pala talaga itong kasalanan. Hiyang-hiya siya sa kasintahan, hindi niya alam kung anong gagawin, nagugulo na ang utak niya at puso niya. Napaka-unfair niya, wala siyang kwentang kasintahan. Tin, kumusta ka dyan? Buti naman at napatawag ka, sabi ni Maya sa kabilang linya. Maya, okay naman ako. Kay dyan, kumusta? Balik tanong naman nito. Okay naman kami dito, ang inaanak mo namimiss ka na raw. Kailan ka raw uuwi? Sabi pa ni Maya. Okay naman ako dito Maya. Miss na miss ko na rin kayo at ang mga inaanak ko pati na si Lance, sabi ni Tin. Si Patrick, di mo ba namimiss? Tanong ni Maya. Maya, hindi ko alam paano ko siya harapin. Napanood ko ang balita tungkol sa babae na nahuli dahil sa modus nito na pakikipag-chat at pakikipagsiping tapos videohan. Balita ni Tin kay Maya. Oo, napanood mo na pala yun. Oo nga, at nakausap ko ni si Patrick tungkol dito. Yun nga raw ang babae na nakabiktima sa kanya. Tama ako Tin, di ba? Hindi magagawa sa'yo ni Patrick ang bagay na yun. Nangyari lang yun dahil sa gamot na inilagay ng babae na yun sa inumin niya. Sabi pa ni Maya. Oo nga Ngayon, di ko na alam kung paano ko siya kakausapin, Maya. Sabi pa ni Tin. Umuwi ka na dito para magkausap kayo ni Patrick. Sabi ni Maya sa kaibigan. Saka na Maya. Sa ngayon, hindi ko pa kayang harapin si Patrick. Pakiramdam ko masyado ko siyang hinusgahan. Parang pinakita ko na mas malaki ang duda ko sa kanya kaysa sa pagmamahal ko sa kanya at sa tiwala. Bagay na hindi niya deserve.
Nasasaktan ako sa ginawa ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya pero hindi ko siya magawang pagkatiwalaan. Hinusgahan ko siya ng sobra. Naiiyak pang sabi ni Tin. Sige, Tin, ikaw ang bahala. Basta kung kaya mo na sana naman mag-usap na kayo. Sana wag mong patagalin pa dahil baka mapagod naman si Patrick kakahintay at pati siya ay sumuko na. Naiintindihan naman ito ni Tin. Pag-iisipan niya pa ito. Nang maisip ni Tin na pwedeng mangyari yun ay talaga namang nasasaktan siya. Lingid sa kaalaman ni Tin ay si Patrick pala ang tumulong para mahuli si Tanya. Umupa siya ng mga private detectives para hanapin si Tanya. Wala na rin kasi ito sa apartment na tinutuluyan niya, kaya hindi niya na ito makita pagkatapos ng pag-aaway nila ni Tin noon. Magaling ang mga detectives na upahan niya at nahanap nga sa kung saan ito nagtatago. Marami na rin kasi ang nagreklamong biktima nito kaya naging wanted ito. Sa kabilang banda naman, Tin, may okasyon sa bahay ng kapatid ko sa Pilipinas. Gusto niya akong umuwi dahil importanteng okasyon raw to. Pwede mo ba akong samahan? Kailangan kasi kita kung wala ka mahihirapan ako. Sabi ni Mrs. Legaspi kay Tin. Ho! Nagulat si Tin sa sinabi ng matanda. Pilipinas. Handa na ba siyang umuwi ng Pilipinas? Sa isip-isip niya. Ma'am, pag-iisipan ko pa po. Kakausapin ko rin po sina mama at papa kung okay lang na umuwi ako saglit. O sige iha, walang problema. Sana naman payagan ka kahit kausapin ko sila kasi kailangan kasi talaga kita Sabi pa ni Mrs. Legaspi. Opo ma'am, babaltaan ko po kayo agad kapag nakausap ko ng mga magulang ko. Sagot naman ni Tin. Anak, kung kailangan ka ni Mrs. Legaspi, sige, samahan mo siya. Tsaka para makadalaw ka na rin sa Pilipinas. Panigurado na mamimiss mo na rin ang mga kaibigan mo at putol na sabi pa ng kanyang ina. Bagay na di naman nakaligtas sa pandinig ni Tin pero pinili niya na lang na huwag umimik. Malapit na ngang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Tin at ni Mrs. Legaspi. Samot-saring kaba ang kanyang nararamdaman. Namiss niya ang Pilipinas. Namiss niya ang kanyang mga kaibigan at mga anak nito. Namiss niya si Patrick. Bahagyang tumulo ang kanyang luha. Nakita iyon ni Mrs. Legaspi. Pero mas pinili nito na wag na lang magtanong. Nasa airport na sila, lumapit sa kanilang isang lalaki na kakilala ni Mrs. Legaspi. Nakamask pa ito. Patakaran kasi iyon sa mga driver. O iho, salamat sa pagsundo nyo. Nasaan ang pamangkin ko? Tanong pa nito sa lalaki na nagbuhat ng kanilang mga maleta. Nasa driver seat po ma'am, sagot naman ng lalaki. Habang busy si Tin ay nagmamadali namang nilapitan ni Miss Legaspi ang driver at niyakap ito. Saka makahulugang ngumiti. Sa loob na nga sila. Nagtaka naman si Tin na hindi man lang siya binati ng driver. Pero hindi niya na pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon. Dahil ngayon, busy siya sa kakaisip kay Patrick. Kumusta na kaya siya? Sana naman mapatawad siya nito. Handa na siyang kausapin ang kanyang nobyo. Hihingi siya ng tawad dito sa hindi pagtitiwala at panghusgan niya dito. Mahal na mahal niya ito kaya kahit lumuhod pa siya sa harap nito ay gagawin niya. Maging maayos lang ulit sila. Handa na siyang harapin ito at magpakumbaba dito. Lingit sa kanya, may mga matang nakatingin sa kanya na punong-puno ng pangungulila. Nakasuot ito ng itim na sombrero, naka-sunglass at naka-mask. Kaya hindi mapapansin ang pagtulo ng mga luha nito habang pasulyap-sulyap kay Tin sa rear view mirror. Sa lalim ng iniisip ni Tin ay hindi niya namalayan ang daang tinatahak nila. Hanggang narating na nila ang pupunta nilang sinasabi ni Mrs. Legaspi. Nagulantang siya. Familiar ito sa kanya. Teka ma'am, ano po ang ginagawa natin dito? Tanong ni Tin. Dito nakatira ang kapatid ko, Tin. Ito ang bahay ng kapatid ko. Halika't excited na ako makita sila. Pagmamadali ni Mrs. Legaspi. Samantalang si Tin naman ay nag-aalangang nakasunod sa ginang. Tinitingnan niya ang paligid ng bahay. Hindi siya maaring magkamali. Bahay ito ng magulang ni Patrick. Nakarating na sila sa pinto at pagbukas nga, "Welcome home!" Sigaw ng mga tao sa loob ng bahay na may konfeti pa nga. Nagulat si Tin sa mga nakita.
Nang isa-isahin niya, nagulat siya bakit lahat ng ito ay naroon. Anong nangyayari? Nandoon ang matalik niyang kaibigan na si Maya, si Mark, pati si Lance at Ara na isa-isang bumati kay Mrs. Legaspi, saka lumapit ang mga ito at yumakap. Sumunod rin sa ginawa nila ang mga magulang ni Patrick. Niyakap rin ang kapatid nito na si Mrs. Legaspi. Oo, magkapatid si Mrs. Legaspi at ang mama ni Patrick. "Welcome home, ate. Salamat naman at nakauwi ka," sabi pa nitong ginantihan naman ng yakap ang kapatid. Saka lumapit kay Tin. "Welcome home, iha." Saka nilipitan at niyakap si Tin. "Salamat po, tita." Nangingilid na ang luha ni Tin. At ito pa nga ang nagpagulat sa kanya. "Mama? Papa? Ano pong ginagawa niyo dito? Di ba nagpaalam ako sa inyo na uwi ako tapos nandito po kayo? Namamalik mata ba ako?" Gulat na gulat pang sabi ni Tin. Natawa naman ang mga magulang nito at niyakap na lang si Tin. Natapos ng magyakapan ang lahat, may hinahanap ang kanyang mga mata. Nasaan kaya ito? Si Patrick. Ang lalaking mahal na mahal niya. Pigil ang mga luha na naisip niya. Sa may pinto ay sabay-sabay na patingin ang mga taong naroroon. Bagay na nagpalingon naman kay Tin. Isang lalaking napakagwapo sa suot nito ang papalapit. Naka-jeans ito at naka-black long sleeve, naka-sombrero ng itim. Nagulat pa si Tin at napagtanto niyang ito ang driver nila kanina. Habang naglalakad ang lalaki, ay unti-unti niyang tinanggal ang mask, sinunod ang kanyang sunglasses at ang kanyang sombrero. Teka, ikaw yung driver. Patrick? Sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito. Halos patakbo namang niyakap si Tin ng lalaki. Umiiyak. "Love, patawarin mo ko. Namiss kita ng sobra. Mahal na mahal kita. Salamat at nagbalik ka na." Tuloy-tuloy na sabi ng lalaki habang umiiyak. "Patrick, no. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Sana binigyan kita ng pagkakataon na magpaliwanag at sana pinaniwalaan kita. Patawarin mo ako at nagdusa ka ng matagal. Mahal na mahal kita, love." Sunod namang tumutula ang mga luha ni Tin. Napapaiyak na rin ang mga nandoon na animoy nanonood ng pelikula. Unti-unting bumitaw sa pagkakayakap si Patrick. May kinuha itong maliit na box sa bulsa nito. Lumuhod ito sa harapan ni Tin at binuksan ang maliit na box na hawak. "Christine Martinez, love, nagmamakaawa ako na napakasalan mo ko," sabi pa ni Patrick. "Patrick Imperial, kahit di ka pa magmakaawa, pakakasalan kita. Di ako papayag na mawala ka pa sa akin," sabi naman ito na patuloy pa rin sa pag-iyak sa tuwa. Dali-dali namang isunuot ni Patrick ang singsing kay Tin at niyakap pa ito ng napakahigpit. Nagpalakpakan naman ang mga nandoon. Masayang-masaya sila sa pagkikitang muli ng dalawa. Nang malaman pala ni Patrick na nasa Canada si Tin at sa kaparehong city pa sila ng kanyang tiyahin, ay nakiusap itong kuhaning caregiver si Tin. Sinadya nitong ilathala sa newspaper ang tungkol sa paghahanap ng caregiver hanggang sa nakita ito ni Tin at nag-apply doon. Tinanggap naman agad ni Mrs. Legaspi. Noon lang napanatag ang loob ni Patrick nang nalaman na nagtatrabaho nito sa bahay ng kanyang tiyahin. Sa buong panahon na pagtatrabaho ni Tin kay Mrs. Legaspi, ay alam na pala nito ang kwento niya at ng pamangkin nitong si Patrick. Kaya naman kasabwat ito sa lahat ng nangyari, pati pag-uwi sa Pilipinas, na pati ang mga magulang nito na ay kinasabwat na rin nito. Idinaos agad ang kanilang kasal dahil kailangan na ring bumalik ni Miss Legaspi sa Canada pati mga magulang ni Tin. Habang naglalakad si Tin sa aisle, naghihintay naman si Patrick sa unahan. Pumapatak ang mga luha sa saya at punong-puno ng pagmamahal na nakatitig sa babaeng naglalakad sa aisle patungo sa harap ng simbahan. Suot-suot ang napakagandang wedding gown. Nagpi-play naman ang kantang Beautiful in White habang papalapit ito sa kanya. Nakangiti ang babae sa magiging asawa niyang naghihintay sa unahan. Malapit sa altar, nagwapong-gwapo sa suot nitong white wedding tuxedo na lalong nagpakita ng kakisigan nito.
Katabi nito ang matalik na kaibigan na si Mark. Natapos na ang seremonya na iyon. Lahat ay masaya at kontento. Kitang-kita ang sobrang sayang nararamdaman ng mga bagong kasal at ngayon ay certified husband and wife na sina Tin at Patrick. Pagkatapos ng isang linggo ay nagsibalikan na sina Mrs. Legaspi at mga magulang ni Tin sa Canada. Hindi na sumama si Tin dahil hindi naman talaga kailangan ni Mrs. Legaspi ng caregiver. Ginawa niya lang ito dahil sa pamangkin niya si Patrick. At syempre, mag-asawa na sila ni Patrick kaya nanatili na siya sa Pilipinas kasama ang kanyang asawa. Love, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo ulit sa akin para mapatunayan ko sa iyo na ikaw lang ang mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Mahal na mahal kita, sabi kanyang asawa, isang gabi nang nasa kwarto na sila. Maraming salamat rin sa paghintay sa akin hanggang sa maging okay ako, love. Wala akong ibang pinangarap na maging asawa. Katuwang na bumuo ng pamilya at makasama habang ako'y nabubuhay, kundi ikaw lamang. Mahal na mahal din kita, sabi naman ni Tin. Pagkatapos nun ay nagtitigan ang mag-asawa ng punong-puno ng pagmamahal. Dahan-dahang naglapat ang mga labi at unti-unting ipinikit ang mga mata. Hinawakan ni Patrick sa bewang ang kanyang asawa. Napayakap naman si Tin at bahagyang hinaplos-haplos ang likod ng asawa habang magkahinang ang kanilang mga labi. Mapusok, subalit maingat. Gumapang ang halik ni Patrick hanggang sa likod ng tenga ng asawa, pababa sa leeg at bumaba pa sa malulusog na dibdib nito. Marahan, miss na miss niya ang asawa sa tagal na din niya ito nakasama. Ganon rin si Tin. Napapaiktad pa siya at bahagyang napapaungol habang binabanggit ang pangalan ng asawa. Hanggang sa pinagsaluhan na nga nila ang gabing iyon ng punong-puno ng tunay na pagmamahal. Ilang buwan pa ang lumipas. O love, huwag kang magpapakabago dito ha. Papasok na ako sa trabaho. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Yaya. Medyo masila ng pagbumutis mo kaya kailangan mag-iingat ka. Bilin pa ni Patrick sa asawa. Buntis na kasi si Tin at 5 buwan na itong nasa sinapupunan niya. Yes love, magpapakabait ako dito. Ikaw rin ha, magpakabait ka doon. Baka naman makakita ka ng sexy doon at maganda ha. At kalimutan mo ko dahil mataba na ako dahil buntis na ako. Kunyari pang pag-iinarte ni Tin. Ang totoo, malaki naman ang tiwala niya kay Patrick. Naku love, ano ka ba? Magtiwala ka sa mister mo dahil kahit guwapo ang mukhang ito, ikaw lang ang mamahalin nito. Sabi pa nito. Sus bolero, sige na at baka malate ka pa love. Sabi pa ni Tin. Niyakap pa ang asawa at binigyan siya nito ng halik sa noo at sa labi bago umalis. Ilang buwan pa ang nakalipas. Yaya, pakitawag pang driver. Manganganak na po yata ako dahil pumutok na ang panubigan ko. Pasigaw ni Tin habang parang namimilipit sa sakit. Ma'am Tin, sige po. Mabilis namang tumakbo si Yaya Lilia at pinuntahan ang driver. Saka nagmamadali nilang tinungo ang ospital. Humahangos sa mga dumating si Patrick sa delivery room na suot pa ang uniform nito na pang-doktor. Umupo ito sa tabi ni Tin. Hinawakan ang mga kamay nito. Marami naman ang nag-a-assist kay Tin para tulungan ito sa panganganak nito. Hindi naman nagtagal ay narinig na nila ang iyak ng bata. Tumulo ang luha ni Tin at ni Patrick nang marinig iyon. Maya-maya pa ay itinabi na ang kanilang anak kay Tin. Ang ganda naman ng anak ko, kamukhang kamukha ng papa, sabi pa nito. Ay, ang daya, syempre dapat kamukha rin ng mama, sabi pa ni Tin. At nagtawanan nga ang mag-asawa. Hinaplos-haplos pa ni Patrick si Tin sa pisngi nito. Pinangalanan nilang Celestine ang kanilang anak. You're the strongest woman I know, love. Congratulations, you did it very good. I'm so proud of you, my love. I love you so much, sabi pa ni Patrick sa asawa. Thank you so much, my love. You're the best man I know, and for sure, you'll be one of the best father in the world. I love you so much, sabi naman ni Tin. Mabilis na lumipas ang panahon. Masaya ang dalawang pamilya na nagbabarbecue sa garden. Inimbita kasi ni Maya at Mark sina Tin, Patrick at Celestine na nasa 5 taon na noon. Bising-busy sa pagkakantuhan ang mga ito at bising-busy rin sa paglalaro ang mga bata.
Sina Lance at Celestine ay super close dahil halos hindi nagkakalayo ang kanilang mga edad, samantalang si Aaron naman ay ate na sa kanila pareho. "Celestine, ang ganda-ganda mo, para kang prinsesa," sabi pa ni Lance kay Celestine. "Maraming salamat, Lance, ikaw ang pogi mo rin, para kang prinsipe," sabi naman ni Celestine. "Ay, bagay pala tayo kasi prinsesa ka at ako naman ay prinsipe," sabi pa ni Lance, at nagtawa na naman ang buong pamilya. The end. Maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito ay pwede po bang makahingi ng konting pabor? Pakiclick naman po ang like button. At kung gusto niyo man pong suportahan ang channel ko, you may do so by clicking the subscribe and bell button para ma-notify tayo kapag may bagong uploaded video. Sa mga nakasubscribe na po, maraming salamat po. Be blessed and be a blessing.